Devotion number 64, Worship God the Right Way. Galing pa rin po ito sa aklat ni Pastor Rick Warren Open Doors. Ating pong verse, John chapter 4 verse 23. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him in truth. So, totoo daw po na sumasamba sa ating Diyos Ama ay sa magitan ng Espiritu at katotohanan. At ang Diyos Ama daw po ay humahanap ng mga taong sasamba sa Kanya sa katotohanan. So tayo pinagpala ng salita ng Diyos. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Worship God the right way. There's a right way to worship God and there's a wrong way. So kung mayroong tama, mayroong mali na pagsamba sa Diyos. The wrong way to honor God is with heartless worship. This is when your mouth is in gear but your mind and heart are not engaged. So God says, I don't want that kind of worship. It's apathetic and fake. So yung maling pagsamba po sa Diyos ay yung heartless worship na maaaring sumasamba po tayo pero wala sa ating kalooban. Hindi tayo seryoso sa pagbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos ay hindi yan yung gusto ko na pagsamba. Hindi po ito katanggap-tanggap sa ating Panginoon. I want you to love me with all your heart and soul and mind and strength. Worship isn't a meaningless ritual. It's building of a relationship. Although sinabi dito po sa devotion book na gusto raw po ng Diyos ng pagsamba ay all soul, all your heart, mind and strength, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ito po yung greatest commandment wala pong makakasunod nito dahil kung 100% ang pag-uusapan na pagsamba sa Diyos ay imposible po ito na magawa ng tao. Hindi sa kinokontra ko po yung devotion book ni Pastor Rick Warren. Kaya ito sinabi sa Bible dahil kailangan po natin ng Savior. Kasi hindi ako naniniwala na lahat ng taong sumasamba sa Diyos. Kaya po real talk gospel po ito Saan man church po yan, anumang religion yan, ay buong isipan nila, buong puso na sinasamba ang Diyos. Hindi ala pong may kakayanan no. Ang Panginoong Hesus lang ang nakagawa po noon kasi yun yung kabuuan po ng kautusan. Pero sa grace lang po ng Panginoon tayo pwedeng sumamba, nakatanggap-tanggap sa Diyos na tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pero kung all your heart, all your soul, all your strength, wala pong kayang gumawa yan. Si Jesus lang yung nakagawa po niya. Kaya kapag may faith tayo sa Panginoon, si Jesus yung nagre-represent sa ating pagsamba sa Diyos Ama at ito po yung nagiging katanggap-tanggap. Yun yung totoong pagsamba. Pag tayo nananalig sa Diyos Anak, Jesus will become the bridge to the Father in our behalf. So, kaya nagiging katanggap-tanggap lamang ating pagsamba sa Panginoon. Wholehearted worship makes God smile. Why? Because He loves passionate worship, the kind that comes the deepest places within your heart. God loves it when you acknowledge His presence with a joy bigger than your circumstances. So, yung buong puso na pagsamba po sa Panginoon ay nakaugnay pa rin po ito sa ating intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya gusto po ito ng Panginoon, pero by grace pa rin po ng Panginoon. Kasi sabi nga, hindi buong puso na kaya nating sambahin ng Diyos sa ganang sarili po natin, self-effort na buong puso. No. May faith tayo sa Panginoong Jesus at siya yung nagre-represent sa atin, nagko-cover up ng ating mga flaws at mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos Ama. At si Jesus yung nakikita ng Diyos Ama, hindi na po tayo once we have a personal relationship sa ating Panginoon. God wants you to express your love to Him and thankfulness for what He's done in your life. Kaya yun lang naman po yung basic na pagsamba, yung pagpapasalamat, pagpupuri at pagbibigay ng sarili natin, ng ating panahon sa ating Panginoon. When you worship like this, Jesus says you are a true worshiper who worship in spirit and in truth.
At isang mahalagang bagay rin po sa pagsamba ay yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi naman pagsamba po sa mga imahen dun sa no offense man po dun sa mga bagay na ribulto na ating nakagisnan na reliyon. Hindi naman ganun ang pagsambang inuutos ng Diyos Ang pagsambang gusto ng Diyos ay sa espiritu. Sa espiritu natin, paugnay sa espiritu ng Panginoon, sa Holy Spirit, at sa katotohanan. Di pwedeng puro espiritu lang. Kailangan may katotohanan dahil hindi madidistinguish kung ano yung Holy Spirit kung wala yung truth. At yung truth po na yon, capital letter T, si Jesus po yon. Jesus is the truth. Pag hindi nakaugnay po yung pagsamba po natin doon, ay maaring maligaw po tayo. Yun ang pamamaraan ng pagsamba. Maaring magiging ritual o bagay na hindi kalooban po ng Diyos at lihis doon sa katotohanan. Spirit and truth and worship can't be separated. Yun po yung sinabi ko kanina. Hindi pwedeng paghiwalay yung espiritu at katotohanan. Kasi Jesus is the Spirit of truth. Yung Holy Spirit is the Spirit of Christ. And Christ is the truth. Worshipping in spirit is devotion that comes from the heart. To worship in truth means your life is aligned with God's Word. The truth ought to matter enough to move you to a life of worship and obedience to God. So, ang pagsamba ay nakaugnay po ito sa katotohanan dahil yung salita po ng Diyos, ito yung gabay po natin. Hindi lang every Sunday po itong tinutukoy pinito, every Saturday, kung Saturday yung worship nyo, Wednesday, o anong mga araw, regardless kung anong araw yung pagsamba nyo. The worship is a lifestyle dahil ang pagsunod po natin ay araw-araw po yan. Base do sa katotohanan na salita ng Diyos. Are you genuinely devoted to God? God is looking for you to be a true worshiper. This will draw you closer to Him, make more like Jesus, and bless your life. So kung yun po yung ating devotion, kung ating pong bubuudin yung summary po na itong devotion, worship God the right way, there is only way. At yan yung nakaugnay sa katotohanan at espiritu ng Panginoon, and worship is a lifestyle na binanggit ko po kanina. At ang totoong sumasamba sa Panginoon ay nabubuhay po sa katotohanan at sa gabay ng Espiritu ng Diyos, hindi sa espiritu ng sanlibutan. Kaya sa pagsamba po dapat naka-off nga dapat po yung mga cellphone dahil minsan nagsesermon ng pastor kung ano ni ginagawa. So tapos dapat may mga junior worship din para yung mga bata na hindi naman nila na-appreciate yung pagsamba ng mga adult ay nakaseparate na meron silang pagsamba na merong nagtuturo sa kanila. Kaya mahalaga po ito, yung pagsamba natin. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi tayo sumasamba na patago, hindi katulad sa ibang bansa na kailangan underground yung kanilang worship service. Tayo anytime we can worship the Lord at pwede nating pasalamatan ng Panginoon at corporate worship. Magkaroon tayo ng sama-sama fellowship ng mga kapatiran at walang pumipigil po sa atin at napakalaking privilege po niyan sa atin dito sa Pilipinas. Malaya po tayong sumamba, kaya samantalahin po natin yung pagkakataon na yan na maramdaman yung espiritu at katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus.